Hello mga mahal kong viewers, mga katililing! Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang video ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makarating sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Let's start. Na-shuffle ko na to actually. So, reshuffle natin ulit. Kunting shuffle. Pa more. Okay. So, ito na. Let's start. Our first card is the the Emperor, I mean. Kala ko ano siya. Suit. Yung Major Arcana pala to. Ito pa, Major Arcana na naman. The Lovers. The Lovers. The Emperor, the Lovers, then 8 of Wands. We have 8 of Wands. Parang maganda yung lumalabas. The Chariot. We have 5 of Swords. Oy. 5 of Swords. Naku naman. 9 of Cups. We have 4 of Wands. That one is nice. Then we have Ace of Cups. This is really good. And the last is 9 of Wands. Okay, so try nating basahin ang mga lumabas na cards. So, start from the heart of the matter. So, ito yung energy mo sa kasalukuyan. Yung nakalagay dito is the Emperor. Ano ba ang ibig sabihin ng Emperor? Ito yung parang yung ikaw yung hari, 'di ba? Yun. Emperor, parang hari, you are king. Ikaw yung namumuno. Yan. So, ibig sabihin dito, you have authority. You have a big ambition. Ayan ha. Pwede rin ito fatherly figure. Kung ikaw ay lalaki, ikaw ay ama, yun, fatherly figure siya. Tapos, ano pa ba? Medyo stricto. At yung focus more on planning and organization. Sa ngayon. So, ito yung current energy mo. Kung babae ka, pwede rin kasi malakas yung masculine energy mo sa kasalukuyan kung ikaw ay babae. Pero kung ikaw yung lalaki, so ikaw ito talaga. So, yan ha. Busy ka ngayon sa pagplaplano, pag-organize ng mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung ano yung ino-organize mo ngayon, ano yung mga pinaplano mo sa ngayon. Yan yung priorities mo sa kasalukuyan. Kaya ito ay lumalabas. Okay? Maaring ka rin, stricto ka sa mga anak mo, ganyan, pagiging stricto. Pero kasali sila sa mga plano mo, yung pamilya mo. Kaya yun, nagiging strict ka. Maaring strict ka sa kanila or strict ka sa sarili mo. Ganyan. Or pwede rin, ibang tao ito na magiging kasama mo sa kasalukuyan, yung laging siya yung nandyan para sa'yo. Pwedeng ganun din. Depende kasi ito. Basta, ito yung malakas na energy. Masculine energy na parang fatherly figure na energy. Okay? Maring father mo, lolo mo, boss mo, hindi natin alam. Basta, ikaw yung nakakaalam nito kung sino ito na tinutukoy na may masculine energy, na medyo strict siya, pero focus siya sa planning and organization, kung ano man yung mga ginagawa nyo sa ngayon. So, siya yung number 1 na talaga, pursigido sa mga plano ninyo o sa pag-oorganisa ng isang maaring
may fiesta, for example, nagpaplano kayo, ano yung mga ihahanda, maring ganun. Simpleng bagay lang. Basta merong pagplaplano, may organization. Basta siya yung parang leader. Siya nagli-lead sa lahat ng mga gagawin ninyo. Okay? So, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon, basta yun. Okay? So, yun yung current energy mo sa ngayon. Okay. So, let's go to the next card, yung past na energy mo. Ito yung past na energy o yung ganap na, nangyari na. Yung nakalagay dito is the lovers. Ayan, so yun nga, the lovers, maaaring ito yung asawa mo, mag-asawa kayo or kinakasama mo or kaibigan or partner. Basta may partnership siya. Kasi the lovers dalawa. Pag lovers, dalawa yan. Hindi lang yan iisa. Diba? So may pagkakaintindihan kayo. May give and take relationship. Maganda yung the lovers. Okay? May pagmamahalan, may pagkakaintindihan, may mga choices kayo na pinagpipilian ninyo. Merong yun, maaring kasalan dito na nangyari or may nagtapat na may pagtatapat. Let's say, gustong maging boyfriend, maging girlfriend ka, or gustong magkasama kayo ng habang buhay, or yun nga, pagpapakasal. Ito yun, yung nangyari na to, naganap na to. Or kung hindi man pagpapakasal, kung as friends, pwede rin. Kayo, promise kayo sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi kayo maghihiwalay as magkaibigan. You will be true to each other. At you will help each other. Kahit anong mangyari, anong unos yung dumating. Parang may may promise sa isa't isa. Yun. Yan ang the lovers. Yan ha. Basta you're building relationship. Yan. Okay? Pareho kayong aligned sa isa't isa. May alignment kayo. Maring yung din. Yung tinatawag nating soulmate. Nahanap mo na yung soulmate mo. Maring yun din yun. Okay? Yan yung the lovers. Pero I think yung nakikita ko talaga merong kasalan dito na naganap. So maaring in-invite kayo sa kasal or kayo ang nagpakasal or may ikinasal, basta may parang wedding dito. Or basta union, may union. Okay? So yan yung nakikita ko dito sa past. Ngayon sa future naman, nakikita ko is 8 of Wands. Maganda ito kasi pag 8 of Wands, mabilis na paggalaw, may movement siya, very fast. Kumbaga, kung sa mensahe yan, may darating na mensahe na sobrang bilis na hindi mo inaasahan. May marireceive ka na mensahe or kung anong marireceive ka na something. So, maaaring sa message. Parang telegrama, ganyan. Or basta, masyashock ka dito. Parang mabilis siya na darating sa'yo. Okay? Hindi mo inaasahan. Yan. Ha? Or kung sa action man, mabilis na paggalaw. May mabilis na, kung ano man yung ginagawa niyo, may application kayo. For example, mag-a-apply kayo ng isang, ewan ko kung anong application. Maaaring mag-apply sa abroad, mag-apply sa trabaho. Basta anything na tinatry nyo na i-apply. Tapos, mabilis yung result. Na hindi mo inaasahan, darating agad. Sasabihin na, mga isang buwan pa ito ang resulta. Pero mga pa lang, 1 week, ayun na, dumating na. Parang ganyan. Example lang yun, ha? So, mabilis siya na, result na may darating sa'yo na hindi mo inaasahan. So, yan ang nakikita ko sa future. Okay? Maaari rin travel. Kasi nga ito yung mga ibon, di ba? Lumilipad. Maring aeroplano, lilipad ka kung saan ka pupunta. Basta may travel akong nakikita. Maaaring magbabakasyon ka kung saan. So, yun. Or may kakilala ka na magbabakasyon. Or anything na may maririnig ka na may aalis na lilipad, aeroplano, ganyan. Basta may travel. Okay? Or pwede rin may pagbabago. Isang bagay na sobrang bilis na nagbago ka agad. May parang swift changes. Basta mabilis. Speed. May speed siya dito. Okay? So, ikaw na makiramdam kung anong sitwasyon yan. Basta yun. Yung nakikita ni Madam Oracion. Okay? Now, let's proceed to your
strength. Yung lakas mo na energy mo ngayon, kung ano, we have the Chariot. So yan, maganda. Connected yata to dito sa the Emperor, yung Chariot. At saka dito sa Eight of Wands. Kasi Chariot, moving forward yan. Whatever it is, you move forward. Hindi backward, sa forward. Yung Chariot. Okay? Kumbaga, malakas ang confidence mo sa kasalukuyan. So, i-apply mo yan. Gamitin mo ang lakas na yan, ang enerhiya na yan, kasi meron ka yan around this time sa kasalukuyan. Meron kang energy na ganyan na move forward, move, go, go, go. Ha? Huwag kang magdalawang isip na hindi ka sure. Move forward ka this time kasi ito yung strength mo ngayon. Okay? Huwag kang mag-cha-cha na move, tapos move forward, move backward. Kasi yung cha-cha, yun, move forward, move backward. Huwag kang ganyan, ha? Yung Chariot dapat dire-diretso ang takbo. Ipaandar mo yan, paandarin mo siya. Kumbaga sa gasolina, full tank ka ngayon. Kaya go! Okay, yun yung advice ni universe sa'yo. Ipinapakita dito na yan yung energy mo, so gamitin mo yan. Okay? Now, let's go to your weakness naman. Kung meron kang strength, of course, meron tayong weakness. Ganun talaga. Kasi yin and yang yan, guys, ha? Hindi puro positive. Merong negative din. Ganun talaga. Kailangan balance kasi yung natin, life natin. Hindi pwedeng lahat maganda. Meron ding hindi maganda. Ganun talaga, para may learning tayo. Kasi pointless yun, lahat na maganda, panabuhay pa tayo, puro maganda yung nangyayari sa atin. Hindi natin malalaman na maganda kung walang pangit, di ba? So, importante din yung negatibo. It's not always positive. Pero yung negatibo, yun yung bibigay sa atin ng learning. Kaya, na-experience natin ang mga negative din. Okay? Pero, kahit negative, itry natin maging positive pa rin. Yun yung gagawin natin. Okay, guys? So, tingnan natin kung ano yung negative dito. Yung weakness mo. Sa kasalukuyan, yung energy mo is 5 of Swords. Ayan. Pag 5 kasi, it means may conflict. Hindi pagkakaintindihan. Ayan. May betrayal. Ako, kung kaibigan mo, or yung nag-trust ka sa taong ito. So, may betrayal na magaganap. Ayan, ha? Merong defeat. Siguro meron kang ginawa na feeling defeated ka, parang napalpak yung ginagawa mo. Ito na nga, yung kasalukuyan mo, nagplano ka na, ikaw na nag-organize, pero may palpak pa rin. So, na-feel mo na, I'm defeated. Susuko ka na dito. Parang gusto mo nang sumuko. Yun yung nafe-feel mo. Parang napagod ka siguro sa kapaplano, sa kaka-organize ng mga bagay-bagay. Siguro, may mga tao na hindi sang-ayon sa plano mo or ayaw tumulong, 'di ba? Pag ikaw yung group leader, for example, mahirap maging group leader kasi may mga ka-member ka na ayaw gumalaw, ayaw tumulong, 'di ba? Pero pag pag nag-successful ang inyong project, kasama siya. 'Di ba? Kasali siya sa merit. Yan yung hindi kaaya-aya, 'di ba? So parang ganun yung nafe-feel mo dito, you feel defeated. Parang gusto mo na lang sumurrender. Kaya pagod ka na sa kaka-organize, sa kakaplano, tapos hindi naman lahat tumutulong. So parang ito yung weakness mo sa ngayon. Pero I know, mahirap talaga yung kalagayan mo, pero wag kang susuko, ha? Wag mong papairalin ang negatibo, ha? Try ka dito sa Chariot, move ka lang, move forward ka lang, kahit mahirap, kahit lubak-lubak pa ang daan, move ka lang, move. Andar pa din ang Chariot mo, kahit lubak-lubak yung daan, kahit hindi sementado, kahit baha, move ka pa rin, ha? Okay, wag kang padadala dito sa mga lubak-lubak, parang ito yung lubak-lubak nagdaan. Kaya nahirapan ang Chariot mo na mag-move forward, kasi nga, yung daan, may mga bato, may mga butas-butas, kasi walang ang flood control, walang budget. Joke lang. Example lang 'yun, ha. Parang ito yung mga lubak-lubak sa daan. Ito na 5 of Swords. So kaya nahihirapan kang mag-move forward sa mga plano ninyo kasi dahil dito na 5 of Swords.
Mga negatibo, merong tension, disagreement. Yun na nga, connected to sa the Emperor. Maraming nagdi-disagree sa mga plano mo, sa mga gagawin ninyo. Parang ayaw nilang gawin yun kasi ayaw nila. Gusto nila iba yung ang plano nila ang masusunod. Pero hindi pwede kasi ikaw yung Emperor. Wala silang magagawa. Ikaw ang Emperor dito, so ikaw ang masusunod. Ganon talaga, okay? Tingnan nyo ha, kayo ang Emperor, so wag kayong magpapadala sa mga ibang plano. Continue ka sa plano mo. Kasi nandito si Emperor. Ha? Pero wag kang magpapadala sa Five of Swords, ha? Okay, dito ka lang kay Chariot. So yan, dapat ang dito kasama Chariot and the Emperor, hindi Emperor and the Five of Swords, ha? Okay, so yon. So hindi to may iwasan pero kaya mo yan kontrolin ito. Okay? So let's continue to your wealth area, career area, or health area. We have here 9 of Cups. Cups, ibig sabihin kasi niyan, yan relationship, feelings mo, yung feelings mo, yan yung Cups. So since 9 siya, it means merong satisfaction, merong wish come true, may luxury, what else? May emotional fulfillment ka, merong happiness and contentment. So, of course, tingnan mo dito yung nakalagay dito sa card. Oh, maraming kayamanan. So, you will be happy and contented with what you have now. See? Ayan. So, ito yung positive dito. Siguro ito yung effect sa gagawin ninyong mga plano. Ayan yung mangyayari dyan. Pag continue ka lang, mag-move ka lang sa mga plano ninyo. Ayan, ito yung mangyayari sa iyo. You will be happy. Wish fulfillment. To see? Magiging successful din yung mga ginagawa ninyo. So, yan. Very nice card, guys. Ha? 9 of Cups. Wish fulfillment. Very nice. It's a yes card. Oh, let's continue dito sa mo naman, mindset. Air element. We have 4 of Wands. Ito din maganda. Ang mindset mo ngayon is stable. May stability. O see? Very stable yung mindset mo ngayon. Hindi ka nagpapadala dito sa mga negatibo. Bahala na yung mga marites, yung mga buisit sa buhay mo. Hayaan mo sila. Dada ng dada hanggang sa mapagod yung mga nila. Bibig nila sa kakadada. Wala naman silang magawa. Diba? Kasi ikaw yung gumagawa naman. Kaya hayaan mo sila. Kasi dito you have a stable mind. Hindi ka nagpapadala sa kanilang mga sabi-sabi na ma-hurt ka. No. Huwag kang magpadala. Ayan ha. You have 4 of Wands. And 4 of Wands is really nice. You have stability. There's celebration. Connected ito dito sa wish fulfillment mo. Magse-celebrate of course. Kasi na-fulfill yung mga wishes mo, yung mga plano ninyo, naging successful. Ayan, may celebration na magaganap. You see? Maganda, may celebration dito. Very positive, very connected. Basta ka lang, focus ka kay Chariot, ha? Huwag dito sa 5 of Swords. Kasi pag ito yung pinairal mo, walang 9 of Cups na mangyayari, walang 4 of Wands na mangyayari, guys. Lahat negatibo yung mangyayari. Pag ito yung negatibo, yung gagamitin mo na energy. Kasi dalawa yung energy mo na nire-release, yung positive at negative. Pag ito yung i-focus mo na energy, wala nga. Okay? So, kung ako sa iyo, dito ka sa Chariot, ha? Continue ka lang sa mga gagawin mo, mga plano mo. Yan. Okay? So, yan. Very clear dito sa cards. O, dito naman tayo sa, dito, action mo dito. O yung mo, anong tawag dito? Ace of Cups sa yung area dito kasi is fire. When we say fire, yan? Sa action yan. Yung fire element. Ibig sabihin yan, anong tawag dyan? Energy, your passion, your purpose. What else? Willpower. Yan. Ano pa ba? Yung drive. Yun yung ibig sabihin yan. So, dito ay Ace of Cups. So, yung drive mo, depende siya sa feelings mo. Ayan. If you feel loved or cared, basta feel happy,
then, mas more ka na yung drive mo nagiging malakas, nagiging more positive ka, nagiging fierce. Kung ano man yung mga plano mo, nagiging mas malakas ka at confident ka sa mga gagawin mo. Ayan, Ace of Cups yung nakalagay dito. So, meaning, parang, din to parang, sa relationship ito Paano ko ba i-explain to? Ace of Cups. Kasi, nasa nga siya, fire element na area, pero yung nandito is, yung focus dito is cups. Not not wands. Kasi yung fire wands, yung cups, ito yung feelings. So, ito, pag Ace of Cups, parang new feelings na uusbong. Malakas ang intuition mo. Yan. Yun. Tapos, ano pa ba? May feeling ka dito You're feeling connected and united. O, ayan. So, siguro dito, connected to dito sa Emperor. So, may mga tao din na sumusuporta sa'yo. Hindi lang puro hindi sumusuporta o negatibo o against you. Merong mga tao na sumusuporta sa'yo. Maaring pamilya mo, yung mga close friends mo na iba. Hindi lahat negatibo, ha? So, ito yung tutukan mo kung sino ang mga taong ito na sumusuporta sa'yo. Ayan. So, Ace of Cups. Yan. Okay? So, wag kang pumukus dito sa mga marites. Yung mga iba dyan na lang sa'yo. Nakikichismis lang kung ano yung mga anong ganap mo. Tapos pagtatawanan ka kung napalpak. Yun yung iba dyan. So, wag kang mag-focus sa mga taong ito. Doon ka sa mga tao talagang, you feel united, you feel ka dito. Parang supported. Okay? So, yun. Kasi ito, feeling of connection to So, may unity yun. Unity. Yan. So, yun ha. Kung hindi ka nag-iisa dito ha. Yun yung pinapakita sa card. So, wag kang mai-stress. Go ka lang, ha? Kasi may mga taong masaya para sa'yo. Hindi lang mag-aantay na mapalpak ka at sila ay magsasaya. No. May mga tao talaga na sumusuporta. Totoong nagmamahal sa'yo. Totoong sumusuporta sa'yo. Yun. And the last one, we have here 9 of Wands. Dito na area naman is water. Water area, yun yung cups. Actually, yung feelings, emotion. Yung relasyon mo sa mga tao. And we have here 9 of Wands. 9 of Wands, ibig sabihin dito is, parang ka dito parang medyo napapagod ka na dito, parang bugbog sarado ka dito sa mga nakakasalamuhan ng mga tao, yung mga negatibo na tao. Ito parang nabugbog sarado ka na sa kanila. Marami na silang mga pinagsasabi na hindi maganda. Nakaka-hurt na sa feelings mo. Na-hurt na yung feelings mo, yung confidence mo, naapektuhan na dahil sa kanila. Bugbog sarado ka na, marami ka ng black eye na natatanggap galing sa kanila, mga suntok at tadyak, lahat na. Yun, parang yun. Pero, ang maganda dito guys, you are very resilient. Kaya mong tanggapin ang lahat ng mga tadyak, lahat ng mga sampal, lahat ng mga suntok nila sa'yo. Ito yung mga negatibo dito. Nakakaya mo. Hindi ka natutumba, nakatayo ka pa rin, although nahihirapan ka na, pero nakatayo ka pa rin. Yun yung maganda, ha? Pinaglalaban mo, lumalaban ka, ha? May resilience ka. You are taking the last stand. Meron kang courage. Ayan, ha? Yun. Meron din tong test of faith, kung gaano kalakas yung faith mo. Ito, tinetest ka nila. Kung malakas ang faith mo sa sarili mo at sa Panginoon, hindi ka matutumba. Okay? Kahit anong bagyo pa yan, anong tadyak suntok nila sa'yo, na ibibigay sa'yo, kaya mo yan. Depensahan. Kaya mong magdepensa. Ha? So, yan. Yung mo to sa feelings mo to. So, you have to guard your feelings. Ha? Okay? Depensahan mo ang puso mo. Huwag kang patatalo sa kanila. Okay? So, yun yung sabi ni Universe. Kasi ito yung nakalagay dito, 9 of Wands. Ha? Kailangan you have persistence,
You have defensiveness. Dapat meron kang defense din. Huwag kang, kung suntok sila ng suntok, kailangan marunong kang magdumepensa din. Ha? Try to, anuhin mo yung mo, katawan mo. Huwag mo silang hayaan na bugbugin ka. Okay? Ayan ha, you need to have your defense too. And then, after that, recovery. You need to recover para ka mag-heal. Okay, guys? So, yan yung ibig sabihin dyan. Ha? So, in short, you need to be resilient. Ha? You have to have courage and persistence. Okay? Katulad ba ng mga damo-damo? Di ba yung damo? Example to, damo. Di ba yung mga damo kahit pinutol mo na, binungkal mo na ang lupa, after 2 days, nandyan na naman yung damo, bumalik na naman sila. Ganyan. Dapat maging ganyan ka, katulad ng isang damo. Hindi basta-basta namamatay. Bumabalik at bumabalik pa rin kahit anong gawin nila. Bungkal ng bungkal kahit tanggalin pa yung ugat. Babalik pa rin ang damo, di ba? So yan, be like damo. Ha? Tanggalin ka man nila, nandyan ka pa rin, babalik ka pa rin. Ganon. Okay, guys? So, yun ang mensahe ni Universe sa araw na ito, guys. Thank you, Universe. For additional mensahe, tingnan natin dito. Additional to, guys. Okay, distance. You and your partner may be physically or emotionally distant. Ayan guys, baka long distance relationship, yung asawa mo, yung girlfriend mo, boyfriend mo, nasa isang malayong lugar. Basta malayo kayo sa isa't isa. Pero as long you keep your trust and love to each other, respect, walang distance yan. Okay? Possible pa rin yan. Yung relationship ninyo will be okay. It will be smooth. As long na may respect, may love, sa isa't isa. And may trust and honesty. So, yun. Okay? So, yun yung nakalagay dito. So, maaaring yung isa mag-a-abroad or magtra-transfer ng school or magtra-transfer ng trabaho or mag-change location, mag-change ng address, basta may distance siya. I hope hindi ito yung distance talaga nga na parang cool off. Maaring ganun din. Maaring gusto makipag-cool off ng isa. So, depende sa sitwasyon ninyo ngayon. Ito yun yung nakalagay. May distance siya kayong dalawa. Maaring ito yung sa past mo. Ito. The lovers. So, parang may distance na magaganap. So, I hope in a positive reason, not negative, Pero hindi natin alam, syempre. Gineguess ko lang to. Pero yun yung sure, may distance. So, I hope positive ito na distance, Hindi negative. Another one. Let's read more. More message from the universe. Princess. You can be your own knight. If you are a girl and you're a princess, ayan, kasi pag babae, princess tayo, di ba? You can be your own knight. Ayan So, hindi natin kailangan ng lalaki sa buhay natin. Maaring connected to. Gusto makipaghiwalay, okay, fine. Makipaghiwalay ka. Hindi ko kawalan. Ayan Kung ikaw yung babae dito, parang feeling mo, ikaw yung tagilid, niloko ka. For example, niloko ka nito, kung sino man ito. Okay lang, go. Umalis ka, hindi kita kailangan. You can be your own knight. Kaya ko ang sarili ko kahit wala akong lalaki sa buhay ko. Kahit may mga anak tayo, okay lang maging single mother. Para siguro ito sa mga single mother ito na mensahe, na additional na mensahe. So, kung sino man dito sa inyo guys, yung parang nakaka-relate dito, isulat sa comment section. Ayan, isulat kung nakaka-relate kayo dito sa nabasa ni Madam Orasyon. Isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Ayan. Or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy.
kung nakaka-resonate kayo. So, please comment down below, ha, guys? So, I hope makakayanan ninyo ang mga mangyayari. Kaya nyo yan, guys. Okay? Just be, have courage and trust yourself. Okay? Hindi ka nag-iisa at mahal ka ng Panginoon. Okay? So, yun, sa ngayon, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video, makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Oracion at your service.